Ang mahiwagang mga mata. Isang kwento ng pag-ibig, misteryo, at kapangyarihan. Sa likod ng mahiwagang mga mata ay nakatago ang isang lihim na magbabago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Huwag kalimutang mag-like, comment, at subscribe para sa susunod na kabanata. Pakinggan mula umpisa hanggang dulo para sa buong karanasan ng kwento. Kabanata 2865 hanggang Kabanata 2866. Kabanata 2865. Narinig ito ni Yehan at ngumiti. Sa kakayahan mo, kahit matalo ka ng hindi sinasadya, kaya mo pa ring mabawi. Sige, sa pagkakataong ito, ituturing kong may utang na loob ako sa'yo, kaya huwag mo nang pahirapan ang taong yan. Sa narinig na iyon, may kumislap sa nakapikit na mga mata ni Kang Tianzan. Para sa kanya, handa kang magkautang ng pabor sa akin. Tumango si Yehan at sinabi. Para sa kanya, sulit na magkaroon ako ng utang na loob sa iyo. Ayos, dahil sa pabor mo, pagbibigyan kita. Ngayon, palalayain ko siya, hindi ko siya papatayin. Sa kalangitan, iwinasiwas ni Kang Tianzan ang pilak na sibat sa kamay, at matapos magpas siya, bigla na lang siyang naglaho. Sa nakita nila, nabigla ang lahat sa plaza ng Yun family. Ang mga hambog na nangungutya kay Yehan kanina ay hindi makapaniwala. Maging sina Elder Kie, Yixie and Tian, Changshen at iba pang malalakas na presensya ay hindi inakalang mangyayari iyon. Hindi nila sukat akalain na ang isang peerless figure ay hindi papatayin si Leng Shuya dahil lamang sa sinabi ng batang ito. Kung totoong binigyan siya ng respeto, kahit si Kang Tianzan, isang peerless figure, ay nagpa siya dahil sa kanya, ano bang meron sa taong iyon? Baluktot ang mukha nilang Dong. Sino ba talaga ang taong gusto niyang year-oka ng paulit-ulit? Nang makita nilang totoong tinupad ni Kang Tianzan ang pangako na hindi papatayin si Leng Shuya, muling nabigla ang buong Yun family school ground. Walang nakaisip na kapag humarap ang Nine Tribulations Supreme na si Yehan, bibigyan talaga siya ng respeto ni Kang Tianzan at hindi papatayin si Leng Shuya. Anong nangyayari? Totoo bang binigyan niya ng mukha si Yehan at hindi pinatay si Leng Shuya? Bilang peerless figure, hindi ba dapat pinatay na niya ang taong walang alam na yon? Mali yata, baka mali ang tingin natin sa taong iyon. Ibinigay ni Kang Tianzan ang buhay ni Leng Shuya bilang kapalit ng pabor mula sa batang yon. May hindi ordinaryo rito. Tama. At base sa nakita natin kanina, maaaring magkakilala na sila noon pa. Pero ang taong kayang bigyan ng respeto ni Kang Tianzan ay siguradong hindi basta-basta. Ang isang peerless figure tulad ni Kang Tianzan, hindi niya papansinin ang isang tao kung wala itong kakayahan, kahit pa malakas ang pinanggalingan nito. Nakatingin silang lahat kay Yehan, hindi makapagpaniwala. Inakala nila na paglitaw ni Yehan, siguradong magagalit si Kang Tianzan at malalagay sila sa panganib. Pero ngayon, hindi lang ligtas si Yehan, kundi nailigtas pa niya si Leng Shuya, at hindi man lang siya sinaktan ni Kang Tianzan. Sa sandaling ito, naghalo ang damdamin ng lahat ng batang talento. Sino ba talaga itong Nine Tribulations Supreme? Pati si Kang Tianzan, kailangang bigyan siya ng respeto. Na-underestimate ba natin siya? Nagbabago ang mga mata ni Langya, pero kahit Nine Tribulations Supreme lang si Yehan, hindi pa rin niya ito gaanong pinapansin. Ano ba talaga ang pinagmulan ng batang ito? Napapikit ng mariin si Elder Kie, halatang sinusubukang basahin si Yehan. Tila isang napakalaking kaibigan ang nakilala ng Yun family ngayon. Sabi ni Elder Tianqing, sabay lingon kay Chen Yu. Chen Yu? Bago ka umalis sa Yun family, subukan mong lumapit sa kanya. Kung maaari, sumama ka muna sa kanya pansamantala. Namula si Ji Chenyo sa narinig, ngunit tumango pa rin. Elder Tianqing, naiintindihan ko. Ngayon ay tuwang-tuwa ang Yun family. Alam nila ang potensyal ni Yehan at naniniwala silang kaya nitong tumayo sa tuktok tulad ng isang peerless figure. Pero palaisipan pa rin ang tunay niyang pagkakakilanlan. At base sa nangyari, malinaw na hindi ordinaryo ang pinanggalingan ni Yehan. Kung hindi, bakit siya pagbibigyan ng isang tulad ni Kang Tianzan? Dahil rin sa desisyon ni Kang Tianzan na hindi patayin si Leng Shuya, nakahinga ng maluwag ang Yun family. Kung napatay si Leng Shuya sa teritoryo nila, posibleng tuluyang masira ang ugnayan nila sa Jinglian Wusheng. Sir, hindi ka pangkaraniwang tao. Sabi ni Nan Wenqing at Muhailan. Hanye, malaki ang utang na loob ng Yun family sayo. Isip ng lahat ng malalakas na miyembro ng pamilya. Nagpapatuloy pa rin ang pagkabigla sa buong lugar. Si Leng Shuya naman ay halos maiyak sa pasasalamat. Kung hindi lang siya sugatan, malamang tumakbo na siya papunta kay Yehan at humagulgol. Pero nanatiling kalmado si Yehan, nakatingin pa rin kay Kang Tianzan.
Alam niya na sa oras na lumapit siya, siguradong pagbibigyan siya nito at hindi papatayin si Leng Shuya. Alalahanin mo, dahil sa iyo, hindi ko siya pinatay ngayon. At may utang ka sa akin. Hihintayin kita sa Zhongzhou. Tumingin si Kang Tianzan kay Yehan na may kalahating ngiti, at sa ilalim ng tingin ng lahat, umalis siya kasama ang mga tao ng Kang Clan. Umalis na lang ng ganon kadali. Nabigla muli ang mga tao. Malinaw na malinaw. Hindi lang basta sinabi ni Kang Tianzan na, bibigyan kita ng mukha. Totoong pinili niyang hindi patayin si Leng Shuya para kay Yehan. Nakatingin ngayon ang lahat kay Yehan. Matapos ang pangyayaring iyon, wala nang magtatangkang maliitin siya. Kung kaya siyang bigyan ng respeto ng isang peerless figure. Sino sa mga batang talento ang pwedeng tumapat sa kanya? Mga bisita, tapos na ang palabas. Hindi na kayo ihahatid ng Yun Family. Kabanata 2866. Sa walang hanggan, tahimik na nagsalita si Yon Tungtian sa sandaling ito. Sa narinig ang mga salita niya, kumislap ang mga mata ng lahat ng matitinding tao na naroroon, ngunit tapos na ang kasalan ng Yun Family, at panahon na para umalis ang lahat ng matitinding tao sa lugar. Hehe, kapatid Yon? Tapos na ang kasalan? Dapat rin kaming umalis, paalam. Lahat ng matitinding tao sa lugar ay yumuko sa mga malalakas na tao ng Yun Family, at ang ulo ng Lang Family ay humuni ng malamig at nagsabi. Kapatid Yun, hindi ko inakala na ang paraan ng inyong Yun Family ay medyo matindi, pero ang mga taong inyong kaibigan ay hindi kasing lakas ng inyo. Sana patuloy na maging mahusay ang Yun Family sa hinaharap. Tahimik na sumagot si Yun Jongjon. Sa mabubuting salita ni kapatid Lang, hindi namin ito pababayaan. Batang lalaki, alalahanin mo ang sinabi mo. Pagkalipas ng 3 araw, personal kitang tatanggapin sa Xinwo Academy. Si Elder Kie ay tumingin kay Yehan na may malamig na ekspresyon sa mukha. Sabi ni Yehan, Elder Kie? Huwag mag-alala, pagkalipas ng 3 araw, pupunta si Han Ye sa Xinwo Academy bilang paggalang, at hindi niya kailanman sisirain ang kanyang pangako. Humuni si Elder Kie, iwinasiwas ang kanyang manggas at umalis. Ang lahat ng matitinding tao ay pinakinggan ang kanyang sinabi. Pagkalipas ng 3 araw, kung pupunta siya sa Xinwo Academy, ang batang nakapagbigay ng respeto sa Sky Burial, tiyak na magiging mas buhay ang Xinwo Academy kaysa dati. At si Yehan, ang Supreme Being ng 9 Tribulations, kapag pupunta sa Academy, tiyak na aapoyin ang galit ng mga henyo ng Xinwo Academy. Tila magiging magulo ang Xinwo Academy pagkalipas ng 3 araw. Hanye? Kahit na may kakaibang pinagmulan ka, pagdating ng oras, ipapakita mo sa kanila kung gaano ang iyong kumpiyansa. Sa Yun Family, isa-isang umalis ang lahat ng matitinding tao, at di nagtagal, tanging Yun Family, Yehan at iba pa ang naiwan sa campus ng Yun Family. Ginoo Hanye, salamat sa tulong mo sa nangyaring ito ngayong araw. Pinangunahan ni Yun Jongjon ang lahat ng malalakas na miyembro ng Yun Family patungo kay Yehan at sa iba pa. Sa sandaling ito, lumitaw rin si Yun Tungtian sa tabi ni Yehan, may relief sa kanyang matandang mga mata, at sinabi. Ang mundo ay lampas na sa aking henerasyon. Papalit ang bagong henerasyon sa lumang henerasyon. Batang lalaki, hindi mali ang paghusga ng aking Yun Family sa taong ito, at may malaking utang na loob ang aking Yun Family sa iyo sa nangyaring ito. Narinig ito, sabi ni Yehan. Senior, masyado kayong magalang. May utang ako kay Yun Kie sa Fenglin noon, at babayaran ko siya ngayon. Walang utang sa akin ang Yun Family. Tungkol sa batang iyon, gusto kong bayaran ang utang niya sa akin. Pagkatapos, tumingin si Yehan kay Leng Shuya na lumalakad na may pailay. Sa sobrang lakas niya, tila nagustuhan na ni Yehan ang batang iyon. Boss, pag tinitingnan mo ako ng ganito, para akong napunta sa lungga ng lobo, alam mo ba? Nakaramdam ng kaunting pagkakahiya si Leng Shuya sa tingin ni Yehan. Pagkatapos ng kasalan ng Yun Family, saan kaya nagmula at saan kabilang ang lahat ng malalakas na partido? Gayunpaman, ang kanilang pag-alis ay tiyak na ikakalat ang balita tungkol sa nangyari sa Yun Family sa buong Holy State, at pati sa Central God Territory. Pagkatapos ng lahat, si Lang Ye ng Xinwo Academy ay naging Holy King. Tiyak na malaking balita ito na yumanig sa buong Central God Realm. Ngunit matapos ang kasalan at sa imbitasyon ng Yun Family, hindi pa umalis sina Yehan at iba pa. Papunta si Yehan sa Xinwo Academy pagkalipas ng 3 araw. Pagdating ng oras, pwede na siyang pumunta sa Xinwo Academy. Young Master Hanye, talagang magpaparangal ka ba sa Xinwo Academy sa loob ng 3 araw? Sa pangunahing bulwagan ng Yun Family, lahat ng malalakas na miyembro ng Yun Family ay naruroon.
Kabilang dito ang super powerhouse ng Saint Will Emperor Realm, si Yun Tongtian, Ye Han, Nan Wenqing, Mo Hailan, at si Leng Shuya na nakangiti habang inaalagaan ang kanyang sugat. Narinig ito, sinabi ni Ye Han. Sa totoo lang, ang dahilan ng pagdating ko sa Shenzhou ay ang Xinwu Academy, kaya kailangan talagang magparangal sa Xinwu Academy. Sabi ni Yun mocking. Kapatid Han, malakas ang Xinwu Academy, pwede itong ikumpara sa mga sinaunang aristocratic family at ancient orthodoxy. Maraming henyo sa Xinwu Academy, at napakarami ng malalakas na parang ulap, may malawak na impluensya sa halos buong Central God Territory. Kung kakaharapin natin sila, malaki ang magiging epekto. Halos 10,000 taon nang umiiral ang Xinwu Academy sa Central God Territory. Hindi matatawaran kung ilang malalakas na tao na ang nahubog nito. Paglabas nila sa academy, ang ilan ay nagmana ng family business at namayani sa politika, o nagtayo ng sariling puwersa. Kaya't napakatakot ng lakas ng Xinwu Academy. Sabi ni Ye Han. Kapatid mo Ching, hindi laban sa kanila ang dahilan ng pagpunta ko. Kilala ang takot sa Xinwu Academy, pero may isang bagay na kailangan kong makuha mula sa kanila. Kaya't pupunta ako sa Xinwu Academy sa loob ng 3 araw, at kahit anong hirap ang harapin, kailangan kong magtagumpay. Sa narinig, nanahimik ang lahat. Sa sandaling ito, sinabi ni Yun Tongtian. Batang lalaki, tinulungan mo ang aking Yun family ngayon. Pagkalipas ng 3 araw, pupunta ang aking ninuno sa Xinwu Academy kasama ka. May ilang sa Xinwu Academy ang nagpapakita ng respeto sa akin, kung may mangyari, tiyak na susuportahan ka ng Yun family. Salamat po, Senior. Sabi ni Ye Han na nakayuko. Pagkatapos ng talakayan sa mga malalakas na miyembro ng Yun family, pansamantalang nanatili si Ye Han at ang iba pa sa Yun family. Ginoo, kahit hindi ko alam kung sino ka, sa iyong potensyal, walang limitasyon ang iyong magiging tagumpay. Pero ang makipagsagupaan sa Xinwu Academy ngayon ay sobrang delikado. Kahit pansamantalang nanatili sa Yun family, hindi pa rin nakawala sa pag-aalala si Nan Wenqing. Alam niya ang kasidihan ng Xinwu Academy higit pa kay Ye Han.